Isa na namang masarap na recipe sa manok ang isi-share ko sa inyo for today's video, kaya naman samahan niyo akong magluto. Unahin na natin sa pag-isa itong sibuyas. Next naman ang bawang, igisa lang natin to hanggang sa mag-golden brown. At kapag okay na ang ating sibuyas at bawang ay i-next na natin dyan ang ating ginayat na manok. Nilagyan ko na rin yan ng black pepper para lumasa siya dun sa pinakalaman ng ating manok. Haluin lang natin yan hanggang sa maging kulay puti na yung ating manok. At kapag ganyan na ang kulay ng ating manok, ay pwede na natin yan takpan at hayaan nating maluto sa loob ng 3 minutes. After 3 minutes ay ganyan na yung itsura ng ating manok. So haluin lang natin yan at lalagyan na din natin yan ng mga pangunahing pampalasa. Maglagay na tayo dito ng 3 tablespoon ng soy sauce at 30 grams ng oyster sauce. Nakapaglagay na ako ng paminta kanina, pero maglalagay pa tayo ng paminta. Mas masarap kasi kapag mas maraming paminta. Maglagay na din tayo ng bay leaves. Haluin lang natin yan para yung ating adobo sauce ay pantay na ma-absorb ng mga manok. Maglalagay na rin ako dito ng suka. Wag na wag nyong hahaluin kapag nakapaglagay na kayo ng suka. Hayaan nyo lang yan na maluto. Takpan natin yan at pakuluan hanggang sa maging adobo na talaga itong ating manok. Tignan nyo naman yan guys. Nasa middle part pa lang tayo ng pagluluto, pero kung makikita nyo parang ang sarap-sarap na nitong manok. Tignan nyo kung gaano kakapit sa kanya yung ating adobo sauce. Tignan nyo naman, adobo pa lang, ulam na. At kapag ganyang kapit na yung ating adobo sauce sa ating manok, ay ilalagay na rin natin yung ating purong gata. Lutuin lang natin to sa mahinang apoy at syempre aalagaan natin sa paghahalo itong ating gata para yung pagkaluto ng ating gata ay purong-puro at maganda yung pagkaluto. Mamaya makikita nyo kung ano yung sinasabi ko na maganda ang pagkakaluto ng gata. Ang ginamit ko pala ditong gata ay yung fresh na nabibili sa palengke. Kung mapapansin nyo ay nag-start na lumapot itong ating gata at unti-unti na rin lumalabas yung kanyang sariling mantika. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maganda yung pagkakaluto ng gata. Purong-puro talaga siya. Maglalagay na rin ako dito ng 2 pirasong siling haba. So hiniwa ko lang siya ng ganyan para mas madali siyang kainin. At syempre, maglalagay din tayo ng 4 na pirasong itlog ng nilaga para mas masarap. Kung gusto nyo na mas maanghang pa, ay pwede namang mas damihan nyo pa yung sili. So ako, konti lang muna inilagay ko kasi mamaya ay magdadagdag pa ako.
Haluin at hayaan pa nating maluto itong ating gata. Mas matagal niluto, mas matagal mapanis. After ilang minutes pa ng pagkakaluto sa ating gata, ay tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan. Kahit humiwalay na yung sariling mantika niya, yung ating gata ay hindi buo-buo at purong-puro pa rin. At syempre, tikman nyo rin yung inyong niluto. Kung sa tingin nyo ay matabang at nakukulangan kayo, ay pwede kayo magdagdag ng asin or ng patis. So ako, hindi na ako nagdagdag kasi sakto lang yung alat at yung aking timpla. Magdadagdag na din ako dito ng sili. So ayan, luto na ang ating adobong manok sa gata. Sana ay nagustuhan nyo ang aking recipe for today's video. Paki-like and share nyo na din itong ating recipe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, please mag-subscribe ka na and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.